Habang nagpapatuloy ang aming pag-imbestiga, nadiskubre namin na magkakapareho ang pattern ng iba pang mga Facebook page. Ang ibang page, pareho rin ang profile picture. At base sa ilang post, 2024 pa lang ay may nagrereklamo na sa di umano'y fake travel agency. Ilang beses na rin itong nagpalit ng pangalan sa page na ginagamit nila. At ang ibang page, deleted na. At may iba naman na nagpalit lang ng pangalan. Ang page na ito, tila modus ang papalit-palit ng pangalan. Ang Natsumi Travel and Tours na dating Sakura Travel and Tours. At base sa page transparency ng account, makikitang this February 2025 lang na-create ang page. At noong May 2 ay nagpalit na naman sila ng pangalan. Pareho ang intro, R&B Travel and Tours. At kung i-check ulit sa website ng PhilToa, wala sa members list ang travel agency na ito. At kung makikita rin ang mga sineshare sa page na testimonials, fake lahat. Gaya nitong South Korea trip ng isang Ashley Clarity. Bukod sa walang ibang post ng account, Natsumi Travel and Tours lang din ang nasa friends list nito. At nung chinek din namin sa Google Reverse Image Search, may nakita kaming kaparehong post na mula sa ibang account. Same scenario sa iba pang post sa page. May ginawang bagong account para pagmukaing testimonial lang isang post, pero kinuha lang pala ang photo sa ibang account. Kung titignan ito, pare-pareho ang post, photos at caption na nasa R&B Travel and Tours. Bukod dito, may iba pang active Facebook page na gamit ang di umano'y fake travel agency na ito. Sa Facebook page na gamit ng mga travel agency na ito, iisa ang gamit nilang address, isang mall sa Bacolod City. Kaya sinubukan naming makipag-ugnayan sa DOT Region 6 para i-check kung may nakaregister bang travel agency sa address na ito. But the problem is, dahil ilang beses nang nagpalit ng pangalan ng travel agency, mahirap na silang i-trace. Kaya naman ibinigay namin ang pangalan na nakaregister sa documents na ipinakita nila sa mga biktima. Turns out, walang nakaregister na ganitong pangalan sa DOT Region 6. Nakipag-ugnayan din ang aming producer sa PNP Anti-Cybercrime Group para malaman kung meron nga bang similar cases o may mga nag-report na ba sa kanila ng mga ganitong klaseng kaso. Ang kaso, wala silang maibigay na impormasyon. Wala pa pong kasiguraduhan na itong specific na Facebook page na ito ay hindi pa po na-report at hindi pa po nagagawa ng investigasyon. Kaya siguro po patuloy pa rin ang kanilang operasyon sa panloloko ng ating mga kababayan. Ayon pa sa PNP-ACG, posible namang mahinto ang mga operasyon ng mga fake travel agency online kung may magrereklamo sa mga naging biktima nito. Kapag may nag-file ng complaint sa PNP-ACG, doon pa lamang magsisimula ang investigasyon. At depende sa lakas ng ebidensya ang magiging desisyon ng korte. Kahit pa kasi may SIM registration law, hindi basta-basta ma-access ang information kung wala namang court order. Kakailanganin po natin ng WDCD sa mga kung sakaling kukuha tayo ng information kagaya ng sa Meta, kasi kung hindi tayo gagamit o hindi tayo mag-a-apply ng WDCD sa korte, maaaring maapektuhan ang ating investigasyon kasi meron tayong tinatawag na Data Privacy Act. So, kailangan dumaan tayo sa legal na proseso. At ang legal na proseso na yun ay ang pag-a-apply natin ng WDCD para makakuha din tayo ng legal na informasyon galing sa Meta. At natukoy natin yung mga informations na related dito sa ating suspect. Hinihikayat ng PNP-ACG na mag-report ang sino mang nabiktima ng mga fake travel agency. At para maiwasang mabiktima, i-double check ang agency bago makipag-usap. At pwede rin yung mga simpleng pag-search ng reviews online. At pwede rin ang pag-check kung totoo ba ang mga claims nila sa mga post nila. Look out for red flags para hindi masayang ang perang pinaghirapan. Pero bukod sa mga babala, wala pang ibang preventive measures in place laban sa mga ganitong panloloko online. Kaya kung too good to be true ang mga nakikitang travel deals online, don't forget to double check at kahit triple check pa. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.